Hindi naman tayo yung nag-convict at nagsentensya sa kanila, isang korte ng Pilipinas. Alam mo, ang korte talagang ano yan. Hindi ka pwede mag-exaggerate ng kwento dyan. Talagang tumagal yung panahon na inalam mismo nung huwes kung ano yung detalye lamang, walang exaggeration sa mga kwento. At mula doon, nagdesisyon sila na ito talagang dating kongresista ng Bayan Muna at incumbent na kongresista ng ACT Teachers na nagpapakilalang kinatawan ng mga guru sa Pilipinas, talagang sila, guilty sila, beyond reasonable doubt nakalagay dun sa papeles. Ibig sabihin, hindi nila matatanggi sa kahit anong senaryo na sila talaga ang nagdadala at nagdala doon sa mga kabataan ngayon sa NPA area. Kaya tayo ay natutuwa kasama ang mga tropa ng gobyerno. Dahil for the longest time, kasama ang SMNI, kasama ang mga tropa ng gobyerno, alam natin na sila yon. Kaya lang pag sinasabi natin yung katotohanan na yon, di ba, truth that matters, yan ang inaano natin sa advocacy natin sa SMNI. Alam natin sila yon, sinasabi red tagger tayo. Eto na, ang nagtag mismo sa kanila, ang nag-convict at nagsentensya sa kanila, Korte ng Pilipinas. At ang masasabi natin dyan, walang immunity itong si Franz Castro na ito. Dahil talagang ang kanyang sentensya ay hanggang 6 na taon. At nakalagay doon ang immunity ng isang kongresista sa panahon lang na mayroong sesyon ng Kongreso. Walang sesyon ng Kongreso ngayon. Adjourned ang Kongreso, ang balik pa nga sa SONA, di ba? So, itong mga ganito, walang immunity. At tayo nagagalak, kayang-kaya ito nagpapatunay sa ating mga pinaghirapan ng SMNI, na Vice President Sara Duterte, pinaghirapan ni Pangulong Duterte at ng NTF-ELCAC at ng ating mga tropa ng gobyerno. Matagal nating nilalabanan itong mga kongresista ng mga kaliwa na inaanay tayo mula sa gobyerno.